sa Tingog Mindanao. Sa Davao City, pinasinungalingan ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo ang kumakalat na impormasyon na ang 7,000 mga pulis sa Davao City ay nakaantabay para mag-issue ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. Nilinaw ni Fajardo na ito ay bahagi lamang ng kanilang simulation, communication at tabletop exercise bilang paghahanda para sa nalalapit na halalan. Sa tanong kung bakit sa Davao at bakit hindi naman sa Cagayan de Oro, Cebu or Sorsogon o sa BARM na hindi magulo tuwing may halalan, hindi na sumagot ang PNP spokesperson. Sa Digos City, inareklamo naman ni Barangay Zone 3 Kagawad Michael Nakua si Davao del Sur Vice Gubernatorial Candidate Mark Cagas ng harassment matapos na siya ay parabasin habang kumakain sa isang restaurant. Ayon kay Nakua, siya ay kasama ang iba pang mga opisyal ay pumasok sa isang restaurant kung saan kumakain si Cagas. Binati nila ito pero lumapit sa kanya ang suspect at pinagsabihan na ituloy ang paninira sa kanya. Giitaman ni Nakua, hindi niya sinisiraan si Cagas pero pinalabas siya ng mga police escort ng vice gubernatorial candidate. Sa Pagadian City, nasa kritikal na kalagayan ngayon ang isang 5 taong gulang na batang babae matapos na mahulog mula sa third floor ng C3 Mall. Nakita sa CCTV na hindi sinasadyang nakalusot ang bata sa iron railings kaya't nahulog ito. Siya ay bumagsak sa estante ng isang beauty product stall sa labi ng mall. Sa Zamboanga City, natulungan ng MSSD BARM ang mahigit sa 890 na mga Pinoy illegal workers sa Sabah. Sila'y sakay ng barko mula Sandakan, Malaysia. Matapos ang mabilis na profiling ay pinagkalooban sila ng ayuda tulad ng pagkain, damit at mga personal na gamit ng mga kababaihan, lalo na hygiene kits. Karamihan ay biktima ng illegal na recruitment at pang-aabuso sa Malaysia. Tingog Mindanao.